Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, gayon na lamang ang tiwala ng Diyos sa mga tao upang bigyan niya tayo ng hindi mabilang na mga biyaya. Idalangin natin sa misang ito na huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya at sikapin nating gamitin ang mga biyayang ito pawang sa kabutihan lamang. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Indigenous People Sunday sa ating bansa. Ang mga kapatid nating katutubo ay patuloy pa ring naghihirap dulot ng ating kapabayaan, pananamantala at di pag-unawa sa kanilang kultura. Himukin nawa tayo ng pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia tungo sa pagkakaisa sa kanilang paghihirap at sa pagtatanggol sa kanilang dignidad at karapatan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hain ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak
Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalanganan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagtapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, mga taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan ko itong mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang mga sanga at dahon na labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan,
ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray ito'y walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggapan nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon, at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pakibati rin po ang inyong mga katabi. Good afternoon. May tanong po ako sa inyo. Sino na pong nakaranas manghiram ng kahit na anumang bagay? Naranasan na po natin. Ang tanong ko po, naibalik niyo na po ba? Isa pa pong tanong, kapag may bagay na ipinapahiram sa inyo, kapag may pag-aari ang iba na ipinagkatiwala sa inyo, halimbawa, cellphone, camera, damit, sasakyan, o kaya naman kahit anong bagay na pwedeng ipahiram, hindi ba tayong pinagkatiwalaan, gagamitin natin iyon ng may pag-iingat, may pangangalaga? Kasi unang-una sa lahat, hindi sa atin ang mga iyon. Hindi natin pagmamayari. Darating ang panahon, ibabalik din sa may-ari. Anong mangyayari kapag nasira natin yung ipinahiram sa atin? Di ba isang posibilidad ay siyempre babayaran natin, papalitan natin, at isa pa, malamang sa malamang, hindi na tayo muling makakahiram. Ano pa pong ibang problema sa ibang tao na nanghihiram? Siguro may mga kakilala po kayo na may hiniram sa inyo, tapos pagkatapos ng mahabang panahon, hindi na nagbabalik, hindi na rin nagpapakita, iniiwasan na kayo, parang hindi na kayo kilala. Akala siguro nila sa kanila na yung kanilang hiniram sa inyo. Anong mangyayari kapag gano'n ang ugali ng nanghihiram? Ipaparababarangay po, di ba? Pinapabarangay. At malamang sa malamang din, hindi na rin siya makakaulit. Kaya kapag hindi po sa inyo,
iingatan po ninyo. Pangangalagaan natin dahil ibabalik natin sa may-ari. Diyan po nakaugat ang mensahe sa atin ng Panginoon sa linggong ito. Siya ang may-ari ng lahat. At sa pamamagitan ng mga pagbasa, sinasabi sa atin, tayong lahat ay pinahiram lamang. Pinagkatiwalaan lamang tayo ng Panginoon. Anong ipinagkatiwala sa atin? Dalawang mahalagang bagay. Una, ang ating mga buhay. At ikalawa, ang mundong ginagalawan natin. Kaya pakisabi po sa inyong makatabi para matandaan na ng bawat isa, katiwala ka lamang ng Panginoon. Ulitin po natin, sabihin natin sa katabi, katiwala ka lamang ng Panginoon. Tingnan po yung katabi, mukha bang katiwa-tiwala? Mukha naman. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng buhay at ng mundong ating ginagalawan. Ang pinakapaanyaya sa atin ngayon, pangalagaan ang buhay at mundong ipinagkatiwala sa atin. Ingatan dahil hindi sa atin ang mga ito. Pangalagaan dahil darating ang panahon, ibabalik din natin sa may-ari. Puntahan po natin ang unang pagbasa. Inahilan tulad sa ubasan ang bayan ng Israel. Ang Diyos ang may-ari. Ang Diyos ang nagpaganda. Nagtanim ng mabubuting bagay. Inilagaan upang mamunga ng mabuti at maganda. Ngunit nagulat ang Diyos dahil nagtanim siya ng mabubuting bagay, mabubuting ubas. Ngunit ang bunga ay ubas na ligaw. Ubas na hindi mabuti, ubas na hindi matamis, ubas na maasim. Maganda ang tinanim ng Diyos sa bayan ng Israel, ngunit hindi sila namunga ng maganda. Sinayang ang pagtitiwala ng Diyos na maganda at naging mga tiwali sila. Inaasahan silang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa nila. Sinayang po nila ang pangangalaga ng Diyos. Hindi tinanggap ang mga ipinadala ng Diyos upang patuloy na mapangalagaan ang ipinagkatiwalang ubasan sa kanila. Hindi nila pinangalagaan ang ipinagkatiwalang bayan at buhay sa kanila. At ang sabi sa Ebanghelyo, mananagot ang mga abusadong katiwala. Babawiin sa kanila ang magandang bagay na ipinagkatiwala sa kanila. Anong magiging wakas nila? Kawasakan at kamatayan. Ganon din po mga kapatid sa buhay natin sa ngayon. Nagtanim ang Diyos ng mabubuting bagay sa atin. Patuloy na ninanais tayong pangalagaan at paalalahanan ng mabubuting bagay upang mamunga tayo ng maganda. Andyan ang kanyang mga salita at mga sakramento at marami pang mga bagay na gagabay sa atin para tayo ay mamunga ng maganda. Ngunit ano pong nagiging problema? Katulad po ng bayan ng Israel, hindi din natin tinatanggap ang mabubuting ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nagiging sarado tayo sa kanyang pangangalaga at paggabay. Pinagkatiwalaan po tayo ng talino, ng talento, saan po natin ginagamit? Sa katiwalian, sa kamalian, at sa panlalamang ng kapwa. Tapos ang nakakalungkot pa ho, kapag nararanasan na natin ang mga problema sa buhay, sinong sinisisi natin? Ang Diyos. Pumupunta tayo sa Diyos para sisihin siya. Ang Diyos na nagnanais lamang ng mabuti sa atin. Nawa, nasa sa atin po ang pagkakamali. Imbis kasi na naging mabuting katiwala tayo, tayo ay pumipili na maging tiwali. Magandang paalala po sa atin ngayon ulit, hindi atin ang buhay na ito. Hiram lamang natin ito, kaya't alagaan natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinuturo ng Panginoon. Ganon din po tayo sa mundo.
sa kalikasang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maganda po ito nung una, itong mundo. Pinoprotektahan tayo sa mga kalamidad. Binibigyan tayo ng sustansya na libre na kailangan natin. Ngunit ngayon, anong ginagawa natin sa kagandahan ng kalikasan? Sinisira natin para sa sarili nating interes. Kinakalbo ang mga kagubatan. Sinisira ang mga kabundukan. Para saan? Para sa sarili. Hindi natin inaalagaan ng mabuti ang pinagkatiwalang kalikasan. Ngayon, sino po ang naghihirap? Tayo rin naman. Tayo ang nakakaranas ng paninira natin ng kalikasan. Hindi na natin minsan iniisip ang kapakanan ng iba, basta makuha at magawa natin ang gusto natin. Kaya muli, magandang paalala sa atin, hindi iyo ang mundo. Hiram lang natin ito, kaya alagaan natin ito. Tanong po ni Pope Francis sa Laudato Si, anong klaseng mundo ang nais nating iwanan sa mga susunod sa atin? Wasak ho ba? Sira-sira? Wala ng ganda, wala ng sustansya. Hindi po tama iyon kung ganoon ang mundong iiwanan natin. Hindi iyan ang kagandahang ibinigay sa atin ng may-ari ng lahat. Kaya mga kapatid, gumising na po tayo. Kailangan nating baguhin yung ating pamamaraan bago pa mahuli ang lahat, bago pa mawasak ang lahat. At ang pagbabago po ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Kaya gumising na po tayo. Maging malinaw sa atin na tayong lahat ay mga katiwala lamang. Katiwalang minamahal ng Diyos, kaya nagbibigay siya ng maraming mabubuting bagay. Mga kapatid, alagaan po natin yung ating mga buhay. Lumagunawa sana tayo sa kabutihan at mamunga ng kabutihan. Ganon din sa ating kalikasan. Alagaan ito upang hindi na madagdagan ang sira, upang lumagong muli at mamunga ng mabubuting bagay, para tayo ay patuloy na maprotektahan at mabigyan ng sustansya. Pinapaalala din po sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang ibig sabihin po ni San Pablo, patuloy nating punuin yung ating kamalayan ng karunungan ng Diyos. Patuloy nating punuin yung ating mga buhay ng pamamaraan ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa patuloy na pakikinig ng Kanyang turo upang tunay na maging maayos at mapayapa yung ating mga buhay, yung ating mundo, ngayon at hanggang sa dulo. Mga kapatid, dadating po ang wakas ng ating mga buhay at huhusgahan tayo ng Diyos kung tayo ba ay namunga ng mabuti. Ano kaya ang makikita niyang bunga sa atin sa dulo ng ating mga buhay? Mabubuti ba o masasama? Patuloy nawa nating pagnilayan ang bunga ng ating mga buhay. Patuloy nating pagnilayan kung tunay ba nating pinapangalagaan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos na buhay at na mundo. Nais nating makita yung ating mga katiwalian upang unti-unti nating mabago at makapagsimulang maging tapat sa ating pagiging mabuting katiwala. Mga kapatid, ito po yung ating patuloy na panalangin sa Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pinagkatiwala mong buhay sa amin. Salamat sa pinagkatiwala mong mundo sa amin. Nawa patuloy mo kaming tulungan na mapangalagaan ang mga ito. Patuloy mo kaming tulungan na mabago ang aming mga katiwalian at mga pagkukulang upang sa wakas ay mabuti
ang aming maiwanang mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na mamuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan, ang atin pong itutugon. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balita nasa Kanya, buhay at nagaganap ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga. Isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod, na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan, at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kalooban ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami, kasing gulang nila ang umagting, ang pag-asang umusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayon, nakikibahagi sa sambayang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus, ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kalooban sa mundo ng ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid
ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. At tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpana. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katapat dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong banal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Amen.
sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Magligtas, ihahayag hanggang sa dulo ng dagat. Pagtulong mo, pusong dalisay, aking Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Kaugnay nito,
magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain at programa ng CBCP, Episcopal Commission on Indigenous People. Tumulong po tayo. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa mga lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang
Banal na